Hello everyone. So since I don't have Lingaw today, di-discuss ko yung foreign divorce in Hong Kong. Okay? I know some of you guys are very curious about how divorce work. Since we don't have divorce in the Philippines. So, if you want to remarry, you want to marry, go to abroad, file a foreign divorce, find a new partner, charot lang, and file divorce abroad. So, you can remarry. So, this is the divorce decree, guys. Ano na siya? 6 pages. Hindi lang siya basta-basta na ano yung divorce na ko. Muagi ka of process, okay? So, what I did is to find an agency na pwede ka mag-file ng divorce. So, sa Hong Kong, guys, merong agency doon. I don't know kung ilan yung agency doon. Pero, yung pinakasikat na agency sa Hong Kong para mag-file ka ng divorce, yung Total Consultant. Which is, yeah, I filed my divorce in there. So, first, pupunta mo doon. Dapat yung qualified ka na mag-file ng divorce, dapat at least 2 years na separate ka sa ex mo. So, yung kailangan doon is yung mga anak nyo, kung may minors kayo na kid, kasi hindi pwedeng pabayaan yung mga anak nyo eh. Kailangan mo magsabi kung ilan yung pinapadala mo, magkano yung, alam nyo yun. Tapos dapat hindi na kayo nakatira sa isang bahay. Kung baga, totally separated na talaga kayo. So, what you need to do is, yung agency, magpapadala sila ng letter doon sa ex mo na dapat niyang permahan yon. Okay? Kailangan ni ex ng perma doon sa divorce paper mo kasi hindi maaano yung divorce mo pag hindi sila nakaperma, ganon. So guys, yun ang ginawa ko. At first, ayaw pumirma ni ex. But, you know, ego. But, thankfully, after few months, I don't know, pinabayaan ko lang na ayaw siya pumirma. Until one day, maybe, I don't know, pumirma siya, hindi ko alam na pumirma na pala. Ganon. So, after niya pumirma, binalik sa Hong Kong yung pinirmahan niya. Tsaka nag-proceed yung ano ng divorce. So, ang kailangan mo doon is may court appearance ka. Dapat maaga ka doon kasi doon ka sa family court ng Hong Kong. Doon ka mag-appear. So, may mga question doon. So, no need to worry kasi i-guide ka naman ng agency, sila na yung mag-a-arrange doon sa divorce. After that, of course, you need to pay. No? Wala namang libre sa mundo. Lalo na sa ganitong. So, itong divorce na to, guys, talagang ako yung nagbabayad nito, of course. Status ko to, diba? Talagang ginapang ko talaga tong bayarin na to. I couldn't imagine myself paano ko na-survive yung mga time na yun kasi alam nyo guys, OFW, marami tayong responsibility sa buhay. May mga utang-utang pa din tayo. Yun, and then after that, i-ano pa nila yan sa korte. Ano pa to? Hindi to isang ano lang. I-ano to eh. May hearing to, may mga date dyan, kung kailan.
Tas, after maano guys, ang sa akin is dalawang court appearance ko. And then after that, siguro umabot ng, yung ng divorce ko is umaabot siya ng 10 months yata. Pinail ko siya nung, kailan ko ba ito pinail? February yata. February, tas na siya, mga 11 months bago ko nakuha yung finality ng divorce. Tas after that guys, binibigyan naman si ex ng, hindi naman, patas naman yung batas ng sa Hong Kong, kasi after i-finalize yung ganito, may sulat silang ipapadala sa ex mo sa Pilipinas na kung gusto niyang mag-apila, pupunta siya ng Hong Kong. Yun lang ang masaklap doon eh. Pwede naman siya mag-apila, pero pupunta siya ng Hong Kong. Then after 6 weeks yata, mahirap magbasa, na walang apila, saka siya ipa-finalize na absolute divorce decree. So yun lang guys. So sa mga hindi ko naman ina-encourage kayo, yung bang pag yung marriage nyo is wala na talaga, hindi nyo kailangan magtiis, di ba? So sa mga dyan, mga sawi sa unang, failed marriages. So, hindi nyo kailangan magtiis. Pag toxic na, hindi na masaya, wala ng love, wala ng So, ano pang hinihintay nyo? Huwag nyo nang paabutin na mag-menopause pa kayo, saka kayo mag-decide na wala na talaga. So, yun lang guys. Everyone deserves to be happy. Bye! Sana may natutunan kayo.